Ayon sa report ng umaarte, na maarte, na piling maganda, daw, 3 daw silang nagdilihensya kasi wala daw silang pera. So, yung mga tao na yun, papasubaybayin ko sila, tsaka papaimbestigahan ko sila. Hindi na sila 3, kasi pinagkalat na, kasi may nagkalat na, matagal na nga nilang ginagawa yun. Tapos, matagal na. Tapos, naririnig ko, ini-interview siya ng kung sino. Andun mo kung nakulong na siya or what. Kasi, di ko alam na nagpapahalay sila ng kung sino or nagpapahalay sila ng jowa niya, ng asawa niya, ng kaibigan niya, ganyan. Ang creepy mo. Basta, basta kasali ka sa ganitong grupo, ganyan, papagawain ka initiation na ganyan. So, hindi siya naging initiation, naging negosyo siya. So, sabi pa doon sa report, wala daw silang pera eh. Ganyan, wala kaming pera eh. So, pinagkakakitaan niya yun. Ibig sabihin, baka, may mga asawa na yung, di ba yung parang yung surrogate, yung nagpapabayad para magkaanak. Pero ito, iba. Yung wala kang kamalay-malay, gagawa ka ng kung ano. Tapos, kapag umalag ka, kakasuhan ka nila. Pinaghahandaan mo ba? Pinaghahandaan mo ba yung pagkakasuhan sa'yo? Hindi mo malalaman kasi kung halimbawa naririnig ako at ipinasasakit sa iba, malamang na sila na yung gumawa. So, no need na, para sa akin, okay na yun na mas okay kung ipapaalam niya sa akin na ganito yung ginawa niya or whatever. Kasi hindi siya takot na, pero confidential kasi yun. Mas okay yun. So, hindi ko kayang magkaso kapag ganyan. Kapag may naiintindihan ako. Hindi ko rin yung gagawin kasi malalaman mo eh. Ayaw kong ipaalam sa'yo. So, sana makulong ka habang buhay kasi lifetime yung ginawa mo sa akin. Tsaka sa pamilya ko, yung kahihiyan na ginawa mo sa akin. Kaya hindi ako makapag-work, kaya hindi ako makapagawa ng gusto kong gawin sa buhay. Kasalanan